Sa bawat tahanan ngayong gabi ng Pasko, maririnig ang halakhakan ng mga pamilya. May mga batang tumatakbo, may mga ilaw na kumikislap, at may amoy ng hamon sa hangin. Ngunit sa isang sulok ng Maynila, may bahay na tahimik, sobrang tahimik, parang sementeryo sa gitna ng kasiyahan. Doon, nakaupo ako sa harap ng hapag na dati ay puno ng tawa. Ngayon, tanging kalahating pakete ng pansit kanton at ilang pirasong lumpia ang laman nito. Walang musika, walang halakhak, walang Merry Christmas na bumubulong sa hangin. Tanging iyak ng sanggol kong si Bawan ang maririnig, gutom at pagod. Naiwan kami, ako at ang anak kong walang malay, habang ang lalaking nangakong aalagaan kami habang buhay, ay naglakbay pa uwi sa probinsya, kasama ang ina niyang galit sa aking pag-iral. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang mga salitang parang kutsilyo. Magtiis ka muna, maraming walang makakain sa Pasko. At isinara niya ang pinto na parang kabaong ng aming mga pangarap. Ang lamig ng Disyembre ay sumiksik sa bawat dingding. Sa bawat patak ng luha ko, naririnig ko ang mga paputok sa labas. Tila ba ipinagdiriwang ng mundo ang sakit na pinili kong itago. Sa gabing iyon, naintindihan ko. Minsan, hindi multo ang nananakot sa Pasko, kundi ang mga pangakong iniwang patay sa gitna ng liwanag. At doon nagsimula ang lahat, ang Paskong walang yakap, walang kasiyahan, at ang kwento ng isang inang piniling bumangon kahit ang mundo ay nilamon ng lamig. Noong una, parang pelikula ang buhay namin ni John, isang simpleng pag-ibig na nagsimula sa gitna ng ingay ng Maynila. Walang yaman pero puno ng pangarap. Bawat umaga, sabay kaming nagkakape sa maliit na balkonahe habang pinagmamasdan ang araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga gusali. Balang araw, sabi niya, magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay, iyong may bakod, may puno ng mangga at may swing para sa magiging anak natin. Ngumiti ako. Hindi ko naisip noon na minsan, ang mga pangarap ay nagiging mga salitang nilulo ng hangin. Bawat halakhak namin sa hapagkainan ay parang musika. Kahit pansit kanton lang at kanin, masarap dahil may halong pagmamahal. Tuwing umuulan, nagkukulitan kami sa ilalim ng iisang kumot. Sa mga sandaling iyon, naniwala akong ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Sa simbahan ng St. Augustine, unang hinawakan ni John ang kamay ko. Sabi niya, hindi man ako mayaman, pero ipapangako ko, hinding-hindi kita pababayaan. At naniwala ako dahil sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin, ramdam ko ang langit sa lupa. Pero sa bawat pangako, may kasamang pagsubok na hindi ko inaasahan. Sapagkat minsan, hindi pala pera ang kayang sumira ng pagmamahalan, kundi ang unti-unting paglamig ng puso. Akala ko, sapat na ang pagmamahal. Pero paano kung sa pagdaan ng panahon, pagmamahal na lang ang wala sa kanya? Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, biglang niyakap ako ni John mula sa likod. Ang yakap na iyon, dati puno ng saya, pero ngayong araw, may halong bigat. May sasabihin ako, sabi niya, mahina pero seryoso. Paglingon ko, nakangiti siya, pero hindi tulad ng dati. Magiging ama na ako, tumigil ang mundo ko, tumingin ako sa kanya, hindi alam kung matatawa o maiiyak sa tuwa. Ngunit bago pa ako makasagot, kinuha niya ang maliit na notebook na lagi niyang dala. Binuksan niya ito, nagsulat, saka nagkwenta. Hospital, 50,000. Gatas, 2,500 kada buwan. Lampin, 4,1,000. Pagkain mo, hindi ko pa nasasama. Ang bawat numero, parang mga bato sa dibdib ko. Ngumiti ako, pilit. Huwag mong isipin yan ngayon, magiging tatay ka na. Pero imbes ng ngiti, buntong hininga ang isinagot niya. Kailangan nating magtipid, hindi pwedeng puro emosyon, Lina. Mula noon, nagsimula ang mga gabi ng katahimikan. Wala na ang dating halakhak sa maliit naming kwarto. Ang dating lambing na, mahal kita, napalitan ng magkano yan. At sa bawat gabi, habang ako'y nakatingin sa kisame, tinatanong ko ang sarili, ito pa ba ang lalaking nangakong hindi ako pababayaan? Sa bawat pisong binibilang niya, unti-unting nabawasan ang pagmamahal. Pagkatapos kong manganak kay Bawan, akala ko ay babalik sa dati ang lahat. Akala ko'y makikita ko muli ang ngiti ni John, yung ngiti na unang nagpatibok sa puso ko. Ngunit sa halip na mga halik at yakap, mga tanong tungkol sa pera ang sumalubong sa akin. Magkano yang gatas? Ilang araw tatagal? Bakit ganyan kamahal? Ang bawat salita niya, parang karayom na tinutusok ang puso kong bagong sugat sa panganganak. Wala akong masabi kundi tumango, kahit gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala sa kanya. Hindi ako gastos, asawa niya ako. Ngunit tila baga sa kanya, ako'y isa na lang sa mga bayarin. Minsan, habang nagpapadidi ako kay Bawan, bigla niyang binuksan ang ilaw. Tingnan mo to, sabi niya. Hawak ang bill ng kuryente. Tumaas ng 300. Paano nangyari mo yan?
Hindi ka naman lumalabas ng bahay. Gusto kong sagutin, John, umiiyak ang bata tuwing gabi, kailangang may ilaw. Pero pinili kong manahimik dahil alam kong kahit anong paliwanag ko, lahat ay magiging mali. Lumipas ang mga araw at unti-unti kong naramdaman na hindi na ako ang dating Lina. Ang dating may ngiti tuwing umaga, ngayoy takot huminga kapag hawak ni John ang kanyang notebook. Ang bawat tawa ko ay sinusukat at ang bawat ngiti ay may presyo. Hanggang sa pati pagmamahal, parang binibilang na rin niya. Pagkalipas ng ilang buwan, humina ang katawan ko. Halos wala na akong tulog dahil si Bawan ay laging umiiyak tuwing gabi. Ang katawan kong pagod sa panganganak ay parang laging sinasakal ng pagod at pangamba. Nang makita ito ni nanay, ang ina ni John, agad siyang nagsalita. Dalhin mo si Lina dito sa bahay. Ako na ang bahala sa kanya. Akala ko, biyaya iyon. Akala ko, mararamdaman ko ang yakap ng isang ina na tutulong mag-alaga sa akin. Ngunit pagdating ko sa bahay nila, ibang init ang bumungad. Init ng paghuhusga. Bakit ang hina mo? Sabi niya, habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Dati, noong ako nanganak kay John, 1 linggo lang, naglalaba na ako. Kayo mga babae ngayon, puro arte, ang dami pang gustong pahinga. Ngumiti ako, pilit, sinubukan kong intindihin, dahil siguro ganoon lang talaga siya magmahal, matigas. Hanggang sa isang gabi, ipinagluto niya ako ng tinolang manok, pero puno ng sili, maanghang na halos hindi ko makain. Nay, pasensya na po, hindi po ako kumakain ng maanghang, masakit pa tiyan ko. Tiningnan niya ako ng malamig. Yan ang problema mo. Kung ayaw mong kumain, huwag. Pero, huwag mong sabihing masama ang luto ko. Kinabukasan pinilit kong kumain. Naisip ko, baka nga totoo ang sabi niya. Baka mas mabilis akong gagaling. Pero matapos ang ilang araw, nawala ang gatas ko. Umiiyak si Bawan at wala akong maibigay. Tiningnan ko si John, umaasang ipagtatanggol ako. Ngunit ang sabi lang niya, makinig ka sa nanay ko. Alam niya yan, huwag kang matigas ang ulo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako'y ganap ng mag-isa. Nasa bahay ng asawa ko pero parang bisita sa sariling buhay. At sa bawat araw na kasama ko ang biyenan ko, unti-unti, akong nawawala. Isang umaga, umiiyak si Bawan. Wala na ang gatas. Wala na ring pera sa pitaka ko. Pagod na ako, gutom, at nanginginig habang hawak ang telepono. Tinawagan ko si John. Hon, wala na tayong gatas. Nagugutom na si Bawan. Pwede mo bang padalhan ako ng pera para makabili? Tahimik sa kabilang linya. Ilang segundo bago ko marinig ang malamig niyang tinig. Hindi pa ako nagpapadala kahapon. Bakit naubos agad? Sigurado ka bang sa gatas na punta? Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang wala kaming gatas o ang pagdududa niyang parang kutsilyong nakabaon sa likod ko. John, pakiusap ko. Malaki na si Bawan kaya mabilis maubos. Hindi ako nagsisinungaling. Tahimik muli. Pagkatapos ay marinig ko ang mga salitang hindi ko malilimutan. Kung gusto mo ng gatas, pumunta ka sa grocery. Piliin mo yung brand na dati mong binibili. Ipakita mo sa cashier ang phone mo. Ako na lang ang magbabayad. Ayokong ibigay sa iyo ang pera. Ang kamay ko ay nanginginig. Ang hiya bumalot sa buong katawan ko. Pero para sa anak kong umiiyak, nilunok ko ang lahat. Pagdating ko sa grocery, ngumiti pa ang may-ari. Ah, para sa anak mo ulit? Gatas pa rin? Ngumiti ako, mahina. Opo. Ngunit sa loob, gusto kong lumubog sa lupa. Nang nasa counter na ako, mahina kong sinabi, pwede po bang pakipicture ng year code? Isasend ko lang po sa asawa ko para bayaran. Napatingin sa akin ang cashier. Nagulat, nagkunot noo. Sa likod ko, may mga matang nanonood, may mga nakarinig, at may mga bulong. Ilang minuto akong nakatayo roon, nakatingin sa gatas na parang simbolo ng lahat ng hiya ko. Nang dumating ang tunog ng notification, payment received. Akala ko'y gaano kalaki ang halaga ng kalayaan, pero ang kapalit pala nito ay ang pagkadurog ng pagkatao. Lumabas ako ng tindahan, yakap ang anak ko, at doon sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre, hindi ko na napigilang umiyak. Sa araw na yon, hindi lang gatas ang naubos, pati tiwala, tuluyan nang nawala. Gabi. Tahimik ang buong bahay. Tanging tiktak ng orasan at mahinang iyak ni Bawaan ang maririnig. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si John. Walang bakas ng pag-aalala, walang tanong kung kumain ba ako, kung pagod ba ako. Tinitigan ko siya. Ang lalaking minsang nangakong hindi ako pababayaan, ngayoy parang estranghero sa sariling higaan. Ang mga kamay niyang dati humahaplos sa akin, ngayon ay nakapatong sa dibdib niya, sarado, malamig. Sa bawat segundo ng katahimikan, parang lumalayo siya. At sa bawat puntong hininga ko, unti-unti kong nakikita ang babae sa salamin. Pale, payat, may mga matang puno ng pagod at hiya. Sino siya?
Ako ba yon? Ang dating Lina na masigla, na puno ng pangarap, ngayon ay anino na lang ng sarili niya. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, John, nasaan ka na? Bakit parang ako na lang ang lumalaban para sa ating dalawa? Pero walang lumabas na salita, tanging luha. Luha na paulit-ulit na dumadaloy sa unan, gabi-gabi. 8. Di sa gitna ng katahimikan na isip ko. Baka nga may mga relasyon na hindi kailangang may sigawan para masabing nasisira. Minsan, sapat na ang katahimikan para masabi mong, tapos na. At sa gabing yon, habang yakap ko ang anak kong natutulog, naramdaman kong tuluyan nang namatay ang init ng aming tahanan. Disyembre, Neos de Citro. Sa labas, maririnig ang mga kantang pamasko, ang tawanan ng mga bata, at ang mga ilaw na parang bituin sa kalangitan. Pero sa loob ng bahay namin, malamig, walang amoy ng hamon, walang musika, tanging hangin ng katahimikan. Dumating si nanay, ang ina ni John, galing probinsya. Dala niya ang ilang kahon ng pagkain at boses na laging may utos. Ang bahay niyo, ang lungkot, wala man lang handa, sabi niya. Ngumiti ako, pilit. Pasensya na po, Nay, wala po kasi kaming budget ngayon. Tumingin siya kay John at napailing. Tingnan mo yung asawa mo, hindi marunong mag-ayos. Kung ako yan, kahit walang pera, may saya pa rin sa bahay. Tahimik si John, wala siyang sinabi. Ang mga mata niya, hindi sa akin nakatingin, kundi sa kanyang ina. At sa bawat saglit ng katahimikan, naramdaman kong lalo akong nawawala. Pagsapit ng gabi, habang pinakikinggan ko ang mga paputok sa labas, pumasok si John sa kwarto. Nay at ako uuwi sa probinsya, doon na kami magpasko. Napatigil ako, napatingin sa kanya na parang di ko narinig ng tama. John, paano kami ni Bawan? Bata pa siya, hindi siya pwedeng bumiyahe ng malayo, umiling siya. Dito na lang kayo, magpahinga ka, magluto ka ng pansit kanton at lumpia. Huwag kang mag-alala, babalik din kami pagkatapos ng Pasko. Ang mga salitang iyon, parang yelo sa puso ko. Inabot niya ang maliit na bayong. Andyan ang kalahating pakete ng pansit kanton, ilang lumpia, at kaunting pera. Huwag mo akong tawagan, gusto kong matahimik kasama si nanay. Walang halik, walang Merry Christmas. Tanging tunog ng pinto na bumagsak ng malakas. Iyon ang hudyat ng kanyang pagalis. Habang lumalayo ang tunog ng motor niya, ang bahay ay lalo pang lumamig. Tumingin ako sa anak kong tulog sa duyan, habang sa labas, sumisigaw ang mga bata ng maligayang Pasko. At doon ko naintindihan. Minsan, hindi lahat ng gabi ng Noche Buena ay puno ng saya. Ang iba, puno ng luha at katahimikan. At sa gabing yon, habang ang buong mundo ay nagdiriwang, ako at ang anak ko, iniwan sa gitna ng lamig. Tahimik ang buong paligid. Ang mga paputok sa labas ay tila malayong musika, habang ang loob ng bahay ay nababalutan ng dilim at lamig. Sa mesa, nakalatag ang kalahating pakete ng pansit kanton at ilang pirasong lumpia. Ang tanging regalo na iniwan ni John at ng kanyang ina. Pinagmasdan ko ito ng matagal. Para bang bawat pansit ay sinulid ng mga pangakong naputol. Bawat lumpia, paalala ng mga salitang minsang matamis. Ngunit ngayoy lasang abo sa aking dila. Binuksan ko ang kalan, ininit ko ang pancit, habang yakap ko si Bawan na umiiyak sa gutom. Anak, bulong ko, ito lang ang meron tayo ngayong Pasko. Niluto ko ang lumpia, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Sa bawat patak ng mantika, may kasamang patak ng luha. Habang kumakain ako ng pancit kanton, tumingin ako sa labas ng bintana. Mga ilaw ng Pasko kumikislap sa malayo. Tila ba ipinapaalala na masaya ang mundo habang ako ay nakakulong sa kalungkutan. Nilingon ko ang anak kong natutulog, payapa sa gitna ng lamig. At doon ko naisip, marahil ito na ang huling Paskong ganito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko na kayang manatili sa ganitong impyerno. Ang pansit kanton na ito ang huling hapunan ng isang pagmamahalang nalunod sa paglimot. At sa bawat kagat, kasabay nitong nilamon ang natitirang parte ng puso kong umasa pa. Sa gabing yon, ipinangako ko sa sarili ko. Hindi na ako manlalamig muli kahit wala na siya. Lumipas ang ilang oras matapos ang Noche Buena. Tahimik pa rin ang bahay, maliban sa mahinang huni ng electric fan at paghinga ng aking anak. Sa labas, tapos na ang kasiyahan. Ang mga paputok ay napalitan ng katahimikan ng madaling araw. Hawak ko ang telepono, nanginginig ang mga daliri ko. Ilang ulit kong tinipe ang numero ni Jose, ang kapatid kong lalaki na ilang taon kong hindi nakakausap. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko, pero sa gabing iyon, wala na akong ibang matatakbuhan. Nang sumagot siya, boses ng tuwa ang una kong narinig. Ate Lina, Merry Christmas! Kamusta na kayo ni John? At doon, tuluyang bumigay ang tinig ko. Hindi ako nakasagot, tanging hikbi lang ang lumabas. Hello, ate, bakit ka umiiyak? Si John,
May ginawa ba siya? Ang bawat tanong niya ay parang pako sa dibdib ko. Iniwan niya kami, Jose, mahina kong sabi. Pasko ngayon pero mag-isa lang kami ni Bawan. Walang pagkain, walang yakap. Tahimik siya sa kabilang linya. Narinig ko ang biglang paghinga, malalim, mabigat. Teka lang ate, sabi niya, matigas pero puno ng emosyon. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Hintayin mo ako dyan. Hindi mo kailangang mag-isa. Ang mga salitang iyon ay parang liwanag sa madilim kong gabi. Hindi na ako nakasagot. Umiyak lang ako habang yakap si Bawan at nakatingin sa mga ilaw ng Pasko na unti-unting namamatay. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may boses na nagsabing ligtas ako. Habang hinihintay ko si Jose, tinitigan ko ang mga gamit naming konti, ang mga dingding na minsang saksi ng tawa. At sa katahimikan ng madaling araw, naramdaman kong sa wakas, may pag-asang paparating. At nang marinig ko ang busina sa labas, alam kong tapos na ang gabi ng lamig. May liwanag ng paparating. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang busina sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at sa ilalim ng dilim ng Disyembre, isang kotse ang huminto sa tapat ng aming bahay. Bumukas ang pinto at mula roon nakita ko si Jose. Basang-basa sa ulan, ngunit puno ng determinasyon ang mga mata. Ate, tawag niya habang lumalapit. Agad kong binuksan ang pinto. Nang makita niya ako, tahimik lang siya. Pero ramdam ko ang galit at awa sa titig niya. Hinawakan niya ang bag sa kamay ko, sa kamarahang kinuha si Bawan mula sa aking bisig. Halika na, sabi niya. Wala ka nang dapat tiisin dito. Tahimik kong pinunasan ang luha ko. Habang naglalakad palabas ng bahay, naririnig ko pa rin ang tunog ng mga wind chimes sa pintuan. Tunog ng mga alaala, tunog ng mga pangakong natapos. Nang makasakay kami sa kotse, walang nagsalita. Si Jose, nakatingin lang sa kalsada, mahigpit ang kapit sa manibela. Ang ilaw ng mga poste ay naglalaro sa kanyang mukha. Galit, awa at pagmamahal na sabay-sabay naglalaban. Sa likod, niyakap ko si Bawan na mahimbing na natutulog. Tumingin ako sa bintana. Ang Maynila, puno ng liwanag ng Paskos. Ngunit sa akin, ito'y paalam sa lahat ng sakit. Tahimik si Jose hanggang sa tuluyan niyang binasag ang katahimikan. Ate, kailan pa nagsimula to? Bakit tiniis mo? Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ko agad nasagot. Tumingin lang ako sa kanya sa kamahinang nagsalita. Akala ko kasi, pagmamahal yon. Akala ko pag nagtiis ako, babalik siya sa dati. Napailing si Jose at may luha akong nakita sa gilid ng kanyang mata. Hindi mo kailangang magdusa para patunayan na nagmamahal ka. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang init ng pamilyang matagal ko nang hinanap. Habang patuloy sa pagtakbo ang kotse sa gitna ng ulan, unti-unting lumiwanag ang langit ng madaling araw. Parang sinasabi ng Diyos, tapos na ang gabi. At sa bawat kilometro ng biyahe namin pauwi, ramdam kong unti-unting bumabalik ang liwanag na matagal nang nawala. Madaling araw na nang makarating kami sa Cebu. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa bahay ng aming mga magulang, may ilaw pa sa altar, tanda ng mga panalangin hindi pa natatapos. Pagbukas ni Jose ng pinto, sumalubong sa amin ang malamig na simoy ng hangin at amoy ng salabat. At sa gitna ng liwanag ng kandila, lumabas si nanay. Ang mukha niyang may mga kulubot na, pero puno ng pagmamahal. Lina, mahina niyang sabi bago siya napahawak sa dibdib. Nang makita niya akong payat, maputla at pagod, agad siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Parang gusto niyang ipawi ang lahat ng sakit sa loob ng isang yakap. Anak ko, umiiyak na sabi niya. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit mo tiniis mag-isa? Hindi ko na nakayanan. Ang mga luhang pilit kong tinatago sa Maynila ngayon ay tuluyang bumuhos. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng yakap na walang kondisyon. Lumabas si tatay, tahimik ngunit halata ang galit sa mukha. Hinawakan niya ang balikat ni Jose, saka tiningnan ako. Anak, hindi mo kailangang bumalik sa impyernong yon. Dito ka na, dito ka ligtas. Tumango ako habang si nanay naman ay kinuha si Bawan. Oh, apo ko, sabi niya, habang pinupunasan ang pawis ng bata. Tulog na tulog, kawawa naman. Kahit bata pa, ramdam ang pagod ng ina. Pagkatapos, inilapit niya sa akin ang isang tasa ng mainit na salabat. Uminom ka muna, anak, para mainitan ang dibdib mo. Habang nakaupo ako sa lumang sofa ng aming bahay, napatingin ako sa altar. May larawan doon ni Santo Niño at isang maliit na krus. At doon ko naramdaman, ang tahanan hindi nasusukat sa laki o ganda. Ito ay nasusukat sa init ng mga yakap at sa pag-ibig na hindi kailanman nagbago. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, umiyak ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaan.
Kinabukasan ng Misa de Gallo, maagang nagising si Lina sa amoy ng kape at pandesal. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan, hindi dahil walang problema, kundi dahil alam niyang may tahanan na siyang ligtas. Nasa mesa sina nanay at tatay, tahimik na nag-uusap. Nang makita nila akong lumabas, ngumiti si tatay. Lina, sabi niya, kahit anong desisyon mo, nandito kami. Hindi ka namin pipigilan pero hindi ka rin namin pababayaan. Umupo ako sa tapat nila. Hawak ko ang tasa ng kape, mainit sa kamay, pero mas mainit ang tapang na unti-unting naglalagablab sa dibdib ko. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat ng lahat ng taon ng katahimikan. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ko kailangang manatili sa isang pag-ibig na sumasakal. Tay, Nay, mahina akong sabi. Ayoko na pong bumalik kay John. Pagod na akong magpaliwanag, pagod na akong humingi ng respeto. Tumango si tatay habang si nanay ay hinawakan ang kamay ko, mahigpit ngunit puno ng pag-unawa. Anak, hindi kabawasan sa babae ang umalis, lalo na kung ang pag-alis ay paraan para mabuhay. Pagkatapos ng almusal, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang telepono. Matagal ko itong tinitigan. Ang numerong dati kong kabisado, ngayon ay parang sugat na muling bumubukas. Ngunit sa oras na iyon, wala na akong takot, wala na ring luha. Ang tanging natira ay lakas. Tinype ko ang mensahe. John, salamat sa lahat. Pero ayoko na. Hindi ko kailangan ng buhay na puro bilang at pagmamahal na puro utos. Pinindot ko ang send at kasabay noon parang tinanggalan ng tanikala ang puso ko. Mabilis ang tibok ng dibdib ko pero magaan. At sa unang pagkakataon, ngumiti ako habang tumutulo ang luha ko. Akala ko matatakot akong mawala siya. Pero mas nakakatakot palang mawala ang sarili mo sa maling pagmamahal. Gabi. Tahimik sa buong bahay, tanging tunog ng kuliglig at paghinga ni Bawan ang maririnig. Hawak ko pa rin ang telepono, nakapatong sa mesa, habang iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Bigla itong tumunog. Ang pangalan ni John ang sumilay sa screen. Sandaling tumigil ang oras. Huminga ako ng malalim, saka sinagot. Hello, mahina kong sabi. Lina, malamig niyang boses sa kabilang linya. Ano tong nabasa kong mensahe mo? Tahimik ako. Gusto mong makipaghiwalay? Tanong niya, ngunit sa tono, hindi ito gulat, galit ito. John, mahinahon kong sagot. Hindi na ako masaya. Hindi ko kailangang magpaliwanag pa, ayoko na. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang mahinang tawa, mapait, puno ng panguuyam. Divorce? Saan ka kukuha ng pera? Paano kayo mabubuhay ng anak mo? Hindi ka marunong magtrabaho, Lina. Wala kang alam. Hindi ako nagsalita. Sa kabilang linya, patuloy siyang nagsalita. Ako ang nagpakain sa'yo, ako ang nagpaaral sa'yo. Kung iiwan mo ako, wala kang matitirhan. Hindi ka tatanggapin ng korte, bata pa si Bawan. Ngunit sa bawat salitang ibinabato niya, lalo kong naramdaman ang kapayapaan sa loob ko. Hindi ko na kailangang makipagtalo dahil sa wakas alam ko na kung sino siya at kung sino na ako ngayon. John, sabi ko, mahina pero matatag, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Pero ang respeto, hindi mo mabibili. At ang katahimikan, hindi mo maibibigay. Tahimik siya. Narinig ko ang paghinga niya, mabigat, galit. Kung lalayas ka, wag mong isisi sa akin kapag nagsisi ka rin. Sigaw niya. Bago pa ako makasagot, binaba niya ang tawag. Tahimik muli ang paligid. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na mabigat, kundi malaya. At sa unang beses, hindi ako umiyak pagkatapos ng tawag. Ngayon, ako na ang may hawak ng linya ng buhay ko. Kinabukasan, maagang umaga. Tahimik sa paligid at ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno. Hawak ko ang tasa ng kape, nakatingin sa langit habang natutulog si Bawan sa duyan. Sa unang pagkakataon, ang init ng araw ay hindi na nakakasunog, nakakapagpagaling na. Tumunog ang telepono. Si John muli. Tumingin ako rito sandali bago ko sinagot. Lina, boses niyang malambing, halos pabulong. Pag-usapan natin. Nadala lang ako kagabi, hindi ko naman ginusto ang lahat ng nangyari. Bumalik ka na, ayusin natin to, mahal kita Lina. Napangiti ako. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa wakas. Wala nang kirot sa mga salitang iyon. Tahimik kong isinandal ang likod ko sa upuan at tumugon. John, minsan naniwala akong kaya nating ayusin ang lahat. Naniwala akong sapat ang pagmamahal para magbago ka. Pero maling akala pala yun. Dahil ang pagmamahal, hindi sapat kung paulit-ulit mo itong binabasag. Tahimik siya sa kabilang linya. Narinig ko lang ang kanyang paghinga. Mabigat, malungkot. Lina, Anya, hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo kaya mabuhay nang wala ako. Ngumiti ako, pinunasan ng luha sa gilid ng mata ko.
Hindi mo alam, John, matagal na kitang iniwan. Noong gabi ng Noche Buena, nang iwan mo kami, doon din ako nagising. At mula noon, natutunan kong mabuhay ng walang sino mang nagkokontrol sa akin. Tahimik siyang muli, tanging hangin lang ang narinig ko at ang mahinang pag-iyak ni Baoan sa tabi. Mahal pa rin kita, mahinang sabi niya, halos pabulong. Huminga ako ng malalim sa kadahan-dahang nagsalita. Baka na nga mahal mo ako, John, pero hindi mo ako nire-respeto at sa buhay, respeto ang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Matagal bago siya sumagot at nang magsalita siya, ang boses niya ay durog, pagod, talo. Patawarin mo ako, Lina. Ngumiti ako at sa dulo ng bawat salita ko, ramdam ko ang kapatawaran, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pinatawad na kita, John, pero hindi na ako babalik. Pagkatapos noon, binaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon, hindi na ako nanginig. Tumingin ako kay Bawan, hinaplos ko ang kanyang buhok at sa ngiti niya, nakita ko ang kinabukasan na matagal kong hiniling. At doon ko naintindihan. Minsan, kailangan mong iwan ang mali para matutunan mong mahalin ang sarili mong tama. Lumipas ang mga buwan, tahimik na ang mga gabi, at ang dating mga luha ay napalitan ng mga ngiti ni Bawan. Ang bahay namin sa Cebu ay puno ng bagong simula. May amoy ng kape tuwing umaga, may halakhak ng bata sa hapon, at may dasal ng pasasalamat tuwing gabi. Minsan, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, naisip ko kung gaano kalayo na ang nilakad ko mula sa gabing iyon ng Noche Buena. Dati, ang katahimikan ay parang parusa. Ngayon, ito ang aking kapayapaan. Hindi ko alam kung saan napunta si John, pero hindi ko na rin kailangang malaman. Dahil may mga taong kailangang mawala para mahanap mo muli ang sarili mo. At may mga sugat na kailangang masaktan muna bago tuluyang maghilom. Ngayon, tuwing Pasko, hindi ko na kailangan ng magarang ilaw o mamahaling handa. Sapat na ang yakap ng anak kong natutulog at ang katahimikang puno ng pag-ibig at respeto.